things that are essential to live. So mga bagay na kinakailangang ipamuhay, no? Pag sinabing essential, it is necessity, kinakailangan. So, there are many things that are essential. Kung ang lugaw ay kailan lang ay nag-trending, no? Dahil ito raw ay kabilang sa essential. So, ang mga bagay na essential ay hindi mo dapat ito binabaliwala. Tama po ba? So the word must means it is necessity. When we say necessity, it is not optional. Hindi po yan optional, kundi ito ay essential. Kagaya po ng hangin, mga kapatid, kagaya po ng tubig, pagkain at pahinga, kailangan mo ang mga ito para ikaw ay mabuhay. And that is necessity. I must eat food. I must drink. Kailangan kong uminom, lalong-lalo na ngayong tag-init. Kailangan kong uminom ng maraming tubig. Dahil kung hindi ako iinom, baka ako ay ma-dehydrate at mamatay. So, I must drink water and rest in order for me to survive and live. So, it is necessity. Kagaya na lang po mga batid sa announcement ng teacher sa school, there will be a PTA meeting. Attendance is a must. So anong ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, kailangan mong dumalo sa pagtitipon o sa meeting dahil napaka-importante ang iyong pag-uusap at ang inyong pag-uusapan. Tama po ba? Yung bagay na essential, it is a must to believe. It is a must to receive. It is a must to love it. Amen. Sapagkat kung hindi mo ito paniniwalaan, tanggapin at mahalin, you will die in your sin. And this is what Jesus said in John chapter 8 verse 24. Ang sabi po mga kapatid, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sin. Mamatay na lang kayo sa iyong kasalanan, maliban na kayo'y sumampalataya na ako ay siya. So what are the essential to live eternally? So ano po ang mga kailangan para tayo ay mabuhay eternally? Amen. Ang sabi po mga kapatid sa John chapter 3 verse 7, yung talata natin pinasa, marvel not, I said unto you, ye must be born again. Huwag kayong magtaka na sabihin ko sa iyo, sabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, Nicodemus, kinakailangan mong maipanganak muli. Take note, the word must, ipinabatid sa atin na ito'y kailangan mong maranasan. Kailangan mo itong ma-experience. Kailangan mo itong maisagawa kung nais mong pumasok ng langit. Amen? And born again, ang sabi po dyan, and by the way, born again is not religion, but it is experience. Ulitin ko po, born again is not religion, but it is experience. Amen? So, karanasan na ikaw ay may panganak sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng born again? Ito'y karanasan na ikaw ay may panganak sa kaharian ng Diyos at tatawaging anak ng Diyos. So hindi po relihiyon, kundi karanasan upang maging bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Shall we say amen? So kung gusto natin pumasok ng langit, mayroon pong prerequisite. Mayroon pong requirements
na dapat mong pagdaanan, na dapat mong maranasan, ma-experience. Ito yung dapat nating ma-experience. Ano pong experience na yan? Kailangan mong maipanganak muli. Kailangan mong ma-born again. Ang born again, it is not religion, but it is experience na ikaw ay maipanganak sa kaharian ng langit. Naranasan mo nang maipanganak physically dito sa mundo by means of a natural birth. Tama po ba? So kung nais mong maipanganak spiritually sa kaharian ng langit, kailangan mong isagawa, kailangan mong ma-experience ang tinatawag na kapanganakang muli. In other words, you must be born again. So, shall we say amen? Bakit? Now, bakit mo kailangan maging born again? Sapagkat ito ang rason kung bakit ka kailangan maipanganak muli. Ito ang rason. Narito ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Kaya pala kailangan mong maipanganak muli. Kaya pala mayroong salitang muli. Again, born again. Dahil naipanganak ka na in what sense? Sa physical sense. Pero may problema ang unang kapanganakan natin sa physical. Ano pong problema? Ito po ang problema. Tayo'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ibig sabihin, buhat pa lang sa sinapupunan ng ating pong ina, mga kapatid, taglay mo na ang kasalanan, ang tinatawag na original sin na namana mo kina Adan at Eva. At yan ang bagay na gustong burahin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nirecommend ng ating Panginoon kay Nicodemus, Nicodemus, in order for you to enter the kingdom of God, you must be born again. Shall we say amen? Maliwanag. Ito pang reason. Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino yung tinutukoy na isang tao? Si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid dito. Lahat nagkasala. Shall we say amen? So, amen. Ang sabi po dyan, sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kasalanan. Exempted ako dyan. No? The Bible declares, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit man ikaw yung pinaka-gwapong tao, pinaka-mabuting tao, amen, hindi yan batayan na mabigyan mo ng kaluguran ang Diyos. Kailangan mong dumaan sa karanasan. Kailangan mong isagawa ang sinasabi ng Biblia, Nicodemus, you must be born again. Amen? So born again is not religion. Yan po yung liliwanagin ko po sa inyo. No, hindi po yan pangalan ng relihiyon, kundi karanasan yan na dapat mong maranasan para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Pag sinabi na walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kahit anong sikap ng tao na mapaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao, pagiging matulungin sa kapwa, pagiging relihiyoso at sakripisyo, kahit ano nga gagawin mong sakripisyo, kahit maglakad ka man mula sa pintuan na yan hanggang patungong altar, no, luluhod ka, no, hindi yan sapat, hindi mo mabigyan, hindi mo pwedeng bayaran ang Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo. Because the Bible says, is to obey is better than sacrifice. Kailangan mong sundin ang recommendation ng ating Panginoong Hesukristo. Nicodemus, you must be born again. Amen? Pastor, wala naman akong
ginagawang mali. Mabuti naman akong mamamayan. Marami akong natulungang tao. In fact, kahapon lang ay nagbigay ako ng mga ayuda, mga relief goods. Napakabuti kong tao, pastor. Hindi ko kailangan ma-born again, hindi ko na kailangang mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo dahil napakabuti kong tao. No. The Bible says, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Si Jesus nga, Misaya na, walang kasalanan. Anong ginawa niya? Pumunta siya kay Juan Bautista, no? Para sinadya niya puntahan si Bautista para isagawa at maging modelo sa ating lahat na ang bautismo kinakailangan nating maranasan. Kinakailangan nating tanggapin. Dahil ito ang nararapat na bagay na kinalulugdan ng Diyos. Amen? So hindi sapat ang mga ito upang abutin mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya bitin. Kung basahin natin sa English, for all have sinned and come short. The word short, bitin, fall short. All the glory of God. Kahit magpakabait ka, kahit pinong-pino ang kilos mo, kahit hindi ka magsalita, no, ikaw ay isang taong makasalanan. At yan ang bagay na hindi mo naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. In order for us na maabot mo ang kaluwalhatian ng Diyos, kailangan mong sundin ang recommendation ni Jesus Christ. Nicodemus, you must be born again. Amen? Maliwanag po ba? No? Sa sarili mong paraan, hindi mo kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Because we are sinners. Because of sin, we are separated from Him. At alam naman po natin, His ways is higher than our ways. Hindi natin kayang abutin. Hindi mo pwedeng lagyan ng tulay through your good deeds and sacrifices upang maabot mo lamang ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano man ang gagawin ng tao kung walang daan, kung wala ang katotohanan, kung wala ang buhay, hindi kayang abutin ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil alam nating lahat, ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan, ang tunay na buhay, walang iba na masusumpungan natin, amen, sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 14 verse 6, I am the way, Jesus said. Sinabi sa kanya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin, walang relihiyon ang makapagligtas. Jesus did not introduce any religion. Walang inintroduce na relihiyon ang ating Panginoon. In fact, nung siya'y pumarito, 2 relihiyon ang kanyang tinibag. Nung tinibag niya, ang 2 relihiyon, Pharisees and Sadducees. Nung tinibag niya ang relihiyon na yan, yung relihiyon mismo ang nagpapako sa kanya. Amen? There is nothing. Amen? Walang magagawa ang relihiyon po natin. Kahit ano pong ingat, kahit anong taas po natin, ano pong tingala natin sa relihiyon na yan, kahit gaano man kasikat yan, kahit gaano man ka-influensya yan, amen, it has nothing to do with your salvation. Amen? Ang pinakamahalaga sa buhay po natin ang magkaroon ng tunay na relasyon sa source ng iyong buhay. Would you clap our hands to the Lord? Si Jesus, mabatid, ang naging sacrificial lamb. Ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Ang nature ni Lord. Anong nature ni Lord? Spirit.
When we talk about spirit, without flesh, without bones, without blood, hindi pwedeng ibubo. Hindi siya pwedeng maging sacrificial lamb. Dahil ang nature niya ay spirit. So ang ginawa ng Diyos, mga batid, ang ginawa ng Diyos, mga batid, siya'y nagkatawang tao. Pumasok sa sinapupunan ng isang birhing babae na nagngangalang Maria para siya ay makapagbihis o magkaroon ng katawang lupa. Dahil ang katawang yun po yung magiging sacrificial lamb upang bayaran ang lahat nating kasalanan. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, because without shedding of His blood, there is no remission of sin. And there is no salvation. Wala na pong ibang kaligtasan outside of the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka sumampalataya na si Jesus ay Diyos, wala kang kaligtasan. Amen? Wala nang ibang kaligtasan liban sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ito ang nilinaw ng ating pong Panginoong Hesukristo, mga batid. Kay Juan, nang sabi diyan na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, wala na pong ibang daan liban sa daan na sinasabi ng Panginoon. Wala na pong ibang katotohanan, liban sa sinasabi ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya kung si Jesus nagsasabi sa iyo, you must be born again, yan po ay katotohanan na dapat mong tanggapin. Dahil wala na pong ibang katotohanan. Sino nagsasabi? You must be born again. It is Jesus Christ. Amen? Wala na pong ibang buhay liban sa sinasabi ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya hindi pwedeng maging batayan sa kaluwalhatian ng Diyos yung pagiging mabuti mong tao. Although mabuting gawain yan, matulungin sa kapwa, mabuting gawain yan, madalanginin, relihiyoso, no? Ay ligtas ka na? No. Sapagkat hanggat hindi ka maipanganak muli sa tubig by means of water baptism in Jesus' name and of the Holy Spirit, hallelujah, by receiving, amen, of the Holy Ghost that will generate you, hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Taglay mo pa ang sumpa. Taglay pa natin ang sumpa na bunga ng kasalanan ni Adan at Eva sa buhay po natin. At ito'y patuloy na maglilihi ng kasamaan at kamatayan sa buhay ng tao. At yan ang sabi ni James chapter 1 verse 15. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi at ang kasalanan, pagkamalaki na ay namumunga na kamatayan. Amen? At alam nating lahat, ano ang kabayaran ng kasalanan? Ang sabi dyan sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Kapag hindi ka nabaptize in Jesus' name, you are marching to death. Yan po yung destiny. Bakit mo kailangang mabautismuhan? Ang baptism, hindi po paghugas ng dumi natin. Ang purpose po ng baptism, amen, to change our destiny. Dahil ang destiny natin ay papuntang kamatayan. Pero pag ikaw ay nabaptize, tumanggap ka ngayon sa bautismo sa tubig, amen, yung destiny mo patungong kamatayan ay mababago na yan. Patungo na yang eternal life. Shall we say amen? Dahil ang sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Yan po ang katotohanan kung bakit mo kailangan may panganak na muli, and it is a must to be born again. Bakit may salitang must?
Because it is necessity, it is essential. Marami pong mga ngaral ngayon ng baptism raw ay hindi na mahalaga. Itaas mo lang ang iyong kamay at sabihin mo, tinatanggap kita, ligtas ka na. No. The Bible clearly says, you must be born again. Shall we say amen? Yan po ang katotohanan kung bakit mo kailangan maipanganak na muli. Amen. Ito ang nilinaw ng ating Panginoong Jesus kay Nicodemus sa mga katunungan nito sa Juan 3:3 hanggang 7. Sino ito si Nicodemus? Ha? Sino ito si Nicodemus? Si Nicodemus, isang marunong at pantas na tao. Isa pong pinuno ng Parisiyo. Pag sinabing pinuno ng Parisiyo, may posisyon. Hindi basta-bastang tao, marunong na tao. No? So bakit naisip niya magtanong sa ating Panginoon regarding sa kaharian ng Diyos? Maybe, bakit kaya ang tao nagtatanong? Dahil may question. May kulang sa kanya na hindi kayang sagutin. So, mismo si Nicodemus aminado na though siya ay pantas na tao, though siya ay marunong na tao, though siya ay kilalang tao, hindi sapat yung kanyang natutunan. Kaya ang kanyang ginawa, hindi siya nagkamali na pinuntahan na tao, pinuntahan mapatid niya ang ating Panginoon ng hating gabi. Bakit hating gabi? Dahil ayaw niyang makita ng kanyang mga tagasunod na siya lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo that time ay napakasikat, napakatanyag, amen, sa panahon na yon. Kilalang teacher, kilalang bigating guro ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lumapit itong si Nicodemus at tinanong sa ating Panginoon regarding sa kanyang kalagayan. Ang sabi niya, Panginoon, ano bang gagawin ko para ako'y maligtas? Diritsang sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, Nicodemus, maliban na ikaw ay may panganak muli sa tubig, hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Ang sagot ni Nicodemus, Panginoon, paano ba ako'y may panganak kung ako'y matanda na? Makakapasok ba ako sa sinapupunan ng aking ina ng pangalawang bisis at ako'y ipanganak? Anong tugon ng Panginoon? Nicodemus, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kinakailangan mong maipanganak muli. Shall we say amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Ngayon, kung ikaw nabaptize na at ang baptism mo ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, kailangan mong mabautismuhan sa totoong bautismo. Anong totoong bautismo? Sa pangalan ni Hesukristo. Bakit sa pangalan ni Hesukristo? Bakit? Siya mismo ang nagbayad sa kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Natural, gamitin ang pangalan niya. At ang sabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Kaya kailangan nating gamitin ang pangalang Jesucristo dahil ang pangalan, nangangahulugan ito ng authority. Subukan mo pumunta ng bangko at pumunta ka sa teller at sabihin mo, mag-withdraw ako. Anong pangalan mo, sir? Ang pangalan ko ay Ama, ang pangalan ko ay Anak, ang pangalan ko ay Espiritu. Sa tingin niyo po ba, maniniwala sa iyo ang teller? No. It requires the name. Dahil ang name, nagsasaad ng kapangyarihan, nagsasaad ng authority, nagsasaad, mga kapatid, amen, hallelujah, ng kapangyarihan para mapatawad ang ating pong kasalanan. Kailangan mong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Kailangan mo. Ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, Nicodemus,
Kailangan mo born again. Amen? Shall we say amen? So it is a must to be born again. So this is the only remedy. Ito ang tanging solusyon upang hindi ka mahatulan ng walang hanggang kamatayan sa impyerno. Gaya ng tanong ng mga tao, mga kapatid, sa Acts chapter 2 verse 37, ano pong tanong nila? At nang marinig nila ang pangangaral na ito, nabagabag ang kanilang kalooban. Kaya tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, ano pong tanong nila? Mga kapatid, ano ang dapat naming gagawin? Ano pong sagot ni Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Kailangan nating magsisi. Pag sinabing magsisi, hindi po yung sinasabi lamang natin sa sampling, sabi na sorry po, tapos mamaya-maya, gagawin naman na po natin ang kasalanan. Ang totoong pagsisi o repentance, kailangan mong talikdan yung luma mong pagkatao. Kailangan mong talikdan yung buhay mo dati na punong-puno ng bisyo, punong-puno ng kalungkutan. At kailangan mong harapin yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ako ang daan, katotohanan at buhay. Everybody say amen? Ang sabi dyan, maliwanag. At mga bautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Ama ba? Ng Anak at ng Espiritu? No. Maliwanag sa pangalan ni Hesukristo. Bakit sa pangalan ni Hesukristo? Sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Bakit ang Diyos nag-alok ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang buhay natin ngayon, ang buhay ko, ang buhay mo ay napaka-iksi lamang. Amen? Nakatakda itong mamatay, both physical and spiritual. Kaya walang makapagsabi na hawak mo ang buhay mo ngayon. Hindi ka pwedeng magmalaki, malakas pa po ako. Hindi ko kailangan ng pagsibahin ko na kailangan pumunta ng simbahan, malakas pa ako. Saka na lang ako maglingkod sa Lord. Pag matanda na ako, pag medyo may karamdaman ako. No, any moment, pwede yan mawala sa iyo. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kapag, amen, magkaroon tayo ng relasyon, amen, sa source ng life natin. Walang iba ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya it is a must to be born again and water and of the Spirit. At kung ikaw ngayon ay naipanganak na sa tubig at wala ka pang kapanganakan sa Espiritu Santo, it is a must also to be born of the Spirit. Amen? Dalawang bagay ang tinutukoy ng ating pong Panginoon sa John chapter 3. Dalawa pong kapanganakan. Una, kapanganakan sa tubig sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Pangalawa, amen, sa pagtanggap mo ng banal na Espiritu Santo. Kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Without the Holy Spirit sa buhay po natin, walang magko-convict, walang magsasaway, walang magpapaalala sa iyo sa bagay na dapat mong gawin. Kaya kailangan mo ng banal na Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, we cannot survive these perilous times. Hindi po natin kaya mag-survive, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ano pong panahon ngayon? Sobrang sama. Hindi lang masama, sobrang masama. Amen? Kaya you cannot survive without the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, yan po ang magkukonvict, magpapaalala, magsasaway sa iyo. Oy, Sister Jam, hindi maganda yung ginagawa mo. Yung puputulan mo yung buhok mo. Yung buhok mo ay gloria ng Lord. Yan ang nagko-convict.
Tama po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So wag po natin ipawalang bahala ang ating kaligtasan. We need to decide it now, sapagkat kailan ang kaligtasan? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Bakit ngayon ang kaligtasan? Sapagkat hindi mo alam ang bukas. Nabuhay ka pa. Hindi mo alam bukas, patay ka na pala. Hindi mo alam kung may lakas ka pa. Hindi mo alam bukas, makapaglingkod ka pa sa Diyos ng tapat. Kaya ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kaya kung narinig mo ang pangangaral na ito, kung narinig mo ang patungkol sa kaligtasan, dapat maging matalino ka. No? Dapat maging pantas ka. Now, it's time to decide now. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya ngayon ang araw ng kaligtasan. Habang nararamdaman mo pa sa puso ang pangangaral ng salita ng Diyos, tanggapin mo na ang kaligtasan na inalok ngayon sa iyo ng Diyos. Amen. Shall we say, praise the Lord? What else? What are the essential to live? We must be holy. No? Kailangan natin magpakabanal. Yan ay kinakailangan nating ipamuhay. Essential yan para tayo ay makapasok sa langit. No, we must be holy. Bakit? Why? Because the Lord is holy. Ano pong sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16? Because it is written, be ye holy, for I am holy. Anong pang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7? For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Sa Tagalog po, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya kailangan natin magpakabanal. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang kabanalan ay hindi lang panlabas, kundi hanggang loob, pangloob at panglabas ang kabanalan. Hindi po yung loob lang. Bigyan ko kayo ng illustration ng kalinisan. Okay. Nagamit ako ng baso. Okay? Sa labas, marumi. Pero sa loob, malinis. Sa tingin mo, Sister Lydia, abutan kita ng baso, alam mo, sa labas, marumi, sa loob, malinis. Sobrang linis eh. Wala, kita ko. Pero sa labas, marumi. Sa tingin mo, gagamit ka sa baso na yan? No. Yan ang kabanalan. Loob at labas. Loob, mga batid, and it will comes out. Kaya, for the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, kung anong nilalaman ng loob mo, lalabas yan. Kaya, ang kabanalan, labas, loob at labas. Hindi po totoo yan, mga batid. Hindi po applicable ang kabanalan sa talata na sinasabi, ang Diyos raw ay tumitingin sa panloob. No, ibang case yun. Hindi mo pwedeng i-apply sa kabanalan yun. Amen? Shall we say amen? Amen? So, kailangan natin magpakabanal dahil ang Diyos ay banal. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So, ibig sabihin, it is a must to be holy. It is essential. Kung gusto mong makapasok ng langit, kailangan mong magpakabanal. Amen? Shall we say amen? So, it is a must to live holy life before the Lord. So, ano ba ang kabanalan, Pastor? So, ang kabanalan simply means separation from the world, inside and
So ang ibig sabihin pala ng kabanalan, ito'y paghiwalay natin sa mundo. So yun pala ang kabanalan. So pastor, bakit ang mga babae dyan sa church nyo, ang hahaba ng palda, mahahaba ang buhok, walang mga makeup, walang mga lipstick, at walang mga hikaw? No? Brad, sis, it is simply means we are separating from the world. Yan po yung kabanalan. Hindi na kailangan ni Lord, mga kapatid, na ikaw ay mag-colorite. Actually, mga kapatid, gusto ni Lord na natural ka. Dahil nung ikaw nilalang ni Lord, no? Nung nilalang ka ni Lord, ang commendation, ang conclusion niya, it is good and beautiful. Beautiful ka na. Makita ka lang ni Lord dito, sapat na yan. Hindi mo na kailangan pang colorite sa iyong katawan para i-impress ang Diyos. No. Gusto ni Lord na simple kang humarap sa Kanya dahil kilala ka niya. Amen. Ang conclusion ng Diyos, you are precious. You are precious than gold. Precious ka ng gold. Amen. Sa mata ng Diyos, gold ka na. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng gold. You are precious than gold. Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, trivia lang po. No? Bakit, saan ba nanggaling yung lipstick? Saan ba galing yung makeup? Saan ba galing yung hik? Sino yung nag-originate yan? No, hindi po ako I'm sorry. I don't want to offend anybody here. Hindi ko po ino-offend ang bawat dito. Tinuturo po namin. No? Tinuturo. And it's up to us kung paano natin to sundin. Okay? So, ito ay applicable ito sa mga dati na. Applicable ito sa mga kapatiran na matagal na sa Panginoon. Amen? Kung may mga bago man na nandito ngayon, no, it is not for you. Amen? So, ang salita tinuturo. Tinuturo, mga kapatid. No? Kailangan natin ng Diyos, kailangan ni Lord, mga kapatid, na kailangan nating haharap sa Kanya na napaka-simple. Shall we say amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. So, and we are representing the kingdom of God. Alam nyo kung bakit kailangan mong magpakabanal? Dahil ang nire-representa mo dito, hindi yung mundo. Ang nire-representa mo dito, yung kaharian ng Diyos. Amen? Kaya, dapat kung ano ang suot ng kaharian ng Diyos, kung anong salita ng kaharian ng Diyos, kung ano ang gawi mo ng kaharian ng Diyos, dapat yun ang maging lifestyle po natin. Shall we say, praise the Lord? No, ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi nakabase sa anumang kolorete, kundi sa natural na kaanyuan at kaayusan. Amen? Pastor, yung kapatiran nyo dyan sa church, hindi ko man lang narinig nagmura. Kahit galit na, inis na. Nag-aaway sila ng kanyang asawa. Sobrang inis na nila, pero hindi ko man lang narinig na nagmura sila. Alam mo kung bakit, Brad? It is simply means we are separating from the world. Pag hindi ka pala nagmura, hindi ka na taga-sanglibutan. You are representing God's kingdom. Shall we say amen? Pastor, yung kapitbahay namin na kapatiran nyo, na dating adik, lasinggero, chain smoker, ang laki ng pagbabago niya. Hindi na umiinom ng alak, hindi na naninigarilyo, kahit inaaya ko pa. No? Brad, it is simply means we are
separating from the Lord, from the world, at yan ay kabanalan. Ang bagay na inihiwalay sa mundo, yan ay banal. Ulitin ko po, ang bagay na inihiwalay natin sa mundo, yan ay banal. Kaya kapag ang katawan mo, hindi mo pinadadaanan ng usok, hindi mo pinadadaanan ng alak, ng sigarilyo, maituturing yan na ang katawan mo ay banal sa harapan ng Diyos. Bakit mo ginagawa yan? Dahil gusto mo na ang Diyos ay tatahan sa buhay po natin. Hindi tatahan ang Diyos kapag lagi mo siyang pinausukan. Ang bubuyog nga, umaalis. Pag pinapausukan mo, ang Diyos pa kaya? Araw-araw mo siyang pinapausukan, hindi talaga yan titira sa iyo. Amen? So ang mundo, nandyan pa sa buhay mo. Hanggat nagyuyusi ka pa, hanggat umiinom ka pa, ang mundo ay nasa sa iyo pa. Wala ang kaharian ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Now medyo ang pangangaral na ito ay medyo bulalo. Medyo hard. No, medyo anong pangangaral? Medyo papaitan. Tama po ba? Buto-buto, mapait. Pero kung nanamnamin natin, ang sarap. Diba? Maanghang. Tama po ba? No, sa mga bago, wag po kayo ma-offend, hindi to para sa inyo. Para ito sa mga matatagal na mananampalataya sa Panginoon. Alright? Okay? So kung kayo naman kinonvict ni Lord, wow, pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, nung nangaral ang ating Panginoon sa mga apostoles, ang sabi ng mga 63 na mga followers o mga alagad ng Panginoon, hindi lang 12 ang alagad ng Panginoon, 63. Ha? Mga ganun na. Pasensya. Ganun na. Naalagad. Pero, nung nagsalita ang Panginoon, nung nangaral ang Panginoon ng masasakit, anong kanilang nasasabi? It is hard saying. Hindi namin ito kayang tanggapin. Kaya kung I cannot bear, na kaya kung ikaw, kung kaya mo matanggap ang pangangaral na katulad nito, amen, na-absorb mo, na-i-enjoy mo, ibig sabihin, nangangahulugan yan, amen, you are matured enough. Everybody say, praise the Lord. No, actually mga batid, pansinin nyo, ang pangangaral ni Pastor ay hindi puro blessings. Hindi puro sugar-coated. Hindi po puro matamis. Dahil kung puro matamis ang pangangaral ko dito, ang kalalabasan dito, magkakasakit kayo ng diabetes. No, spiritual diabetes kayo. Ayaw kong magkasakit kayo. Kaya kailangan natin magkaroon ng balanced diet. Amen? Balanced diet. Tama po ba? Tama po bang pronunciation ko? No? So, it simply means separating from the world. No? Ang boses mo na maganda, kung i-dedicate mo yan sa Lord, kung hindi mo yan gagamitin sa mga worldly songs, at sa mga walang kwentang chismis, yan ay maituturing banal sa harapan ng Diyos. Yung boses mong napakaganda, no? Hindi ka umaawit sa mga ting, ding, ding. Ano ba yon? Alam mo na yon. Check-chok. Check-chok. No? Pero mayroon ako nakitang check-chok. Mayroon ako nakitang check-chok sa Facebook na ang check-chok ay yung Christian. Parang puro verses, parang nakakatuwa, nakakaaliw.
Pwede naman pala mag-check-chok. Pero dapat yung glorifying God. Hindi yung na-expose yung katawan mo, na-expose yung hubog ng katawan, parang nagdi-dare ka, parang nag-aakit ka, no? Ang check-chok, mga kapatid, ay pang-aakit talaga yan. Pang-aakit talaga yan, ha? Okay? Very slang. Alright. So, ang boses mo, kapag hindi mo yung ginagamit sa chismis, no? At kung may chismis man, dapat yung i-chismis mo, yung mga salita ni Lord. Alam mo, sis, napakabuti talaga ni Lord. Yun, chismis, magandang chismis yan. Alam mo, brad, sis, nagsimba ako sa farm church. Yung pastor nila, napakagwapo. Yun ang magandang chismis. Joke lang po. Amen? So, we are separating from the world. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Itong bagay na ito, drums. Ang bagay na ito, kapag hindi natin ito ginagamit sa mga bars, sa mga tugtugang sanglibutan, maituturing itong banal. Shall we say amen? Ang keyboard na yan, kapag hindi mo ginagamit sa pagtugtog ng mga worldly songs, maituturing yang banal. So alam na natin ang kabanalan. So ang kabanalan, kailangan mong humiwalay sa mundong ito. Everybody say amen. So holiness is very essential. Amen. So holiness is a must of life to have eternal life. So, what else? Ano pa? So, what are the essential? Ano pang essential sa buhay natin para tayo ay makapasok sa karya ng langit? Amen. Tribulation. Ano? Tribulation is a must. So, what is tribulation? It is oppression, pain, and suffering. Acts chapter 14 verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, the word must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. So kailangan natin pagdaanan ang kapighatian, kahirapan, panggigipit at sakit. So, akala natin, kapag naglingkod tayo sa Lord, carpeted yung dinadaanan natin. Akala natin, pag naglingkod tayo kay Lord, may mga blessings tayong natatanggap. Puro blessings. Wala nang problema. No, nagkakamali ka. No, the more kang lumalapit sa Diyos, the more kang magpapakatino, the more kang maging seryoso sa iyong paglilingkod, the more kang susubukin. The more nadadami ang problema mo. The more kang masaktan. The more kang mahihirapan. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay katulad ng paghihirap ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Paano ba naghirap si Jesus? Siya'y dinuraan, siya'y nilatigo, siya'y inalipusta, siya'y ininsulto, siya'y kinurunahan ng tinik, siya'y binugbog, siya'y dinuraan. No? Kung nais mong lumapit kay Kristo, amen, you will be like Him. Shall we say amen? Kaya kung ikaw, Kristiyano, hindi ka dumaan sa tinatawag na tribulation, hindi na-justify ang pagiging Kristiyano mo. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Pero alam nyo kung anong pinakamaganda? No? Bagamat mararanasan natin ang pain, mararanasan natin ang matinding pagsubok, matinding problema, the good thing is, ito ang pangako ng Diyos, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Wow!
Verse 9, persecuted but not forsaken. Yes, bagamat sinusubok ka, pinipersecute ka dahil sa Kanya, dahil sa pananalig mo, dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoong Hesukristo. But the good thing is, at na kailangan mong maintindihan at mapanghawakan, you are not forsaken by God. Cast down. Kahit inalipusta ka na, kahit winalanghiya ka na, amen, ininsulto ka na, but the good thing is, hindi ka destroyed. Everybody say amen. Maging man ang ating Panginoon ay dumaranas din ng kapighatian upang maluwalhati ang Ama. We are now in the period of tribulation. Nandito na tayo sa period ng tribulation, na kung saan nakakarinig na tayo ng digmaan, kagutuman, paglindol, mga kababalaghan. And these are tribulation. But we are not appointed to God's wrath. No? Dalawang klaseng tribulation. No, yung tribulation at yung isa pang tribulation na may sinasabi na ang isang tribulation ay appointed to God's wrath, but we are not appointed to God's wrath. Irarapture muna tayo. Nabalitaan ba natin yung Israel ngayon? Ha? Di ba? Giyera ngayon, giniyera ngayon, napapalibutan, napakaliit lamang ang bayan ng Israel, napapalibutan ng Arab yan, pinagtutulungan. But look what the anong ginawa ng Lord? Wow! Nananatili na matatag ang bayan ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, we are now in the last days. Nandito na tayo sa huling panahon. Ang kalendar po natin nakabase po sa Israel. Ang pagbabalik ni Lord nakabase po sa event na mangyayari sa Israel. Amen. We are now in the last days. Malapit nang babalik ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kang magpatumpik-tumpik sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi na ito panahon, amen, para ikaw ay magpatumpik-tumpik, para ikaw ay magtampo-tampo, amen, lumayo sa Lord. Hindi na ito panahon, kundi ito ang panahon na maging seryoso ka sa iyong paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen? So ito yung panahon ng ligligan. Ito yung panahon ng paghihiwalay sa kambing sa tupa ng Diyos. Kaya kung ikaw tupa ng Diyos, mananatili ka talaga. Kaya kung ikaw kambing, mawawala ka talaga. Shall we say amen? So tribulation is a must and you need it to pass through. Kailangan mong malagpasan. Kailangan mong maipasa. What else? What are the essential to live? Amen. Number one is worship. No? Worship. So worship is a must. Why worship is a must? Because worship is a necessity. John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos natin, mga batid, ay hindi nakikita. Siya ay espiritu. Hindi mo pwedeng sambahin ang Diyos ayon sa iyong nakikita. Sapagkat nga siya ay espiritu. Hindi mo pwedeng gawan siya ng larawan o rebulto para siya'y sambahin. Kaya nga, wala tayong basihan para tayo ay gumawa ng anumang larawan. Wala tayong basihan para gumawa ng anumang rebulto. Maliit, large, medium, large, extra large, super big, giant, na mga rebulto na yan. Wala tayong basihan na gumawa ng larawan sapagkat ang Diyos hindi nakikita. Sino yung mukha na yan? Hindi yan ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung mag-research talaga tayo, kahit ang Google, si Google sumasagot yan ng totoo. I-google natin, sino ba yung ginamit na larawan na Kristo? Alam niyo mga kapatid, anong istorya?
ang istorya mga kapatid, gumamit yung pain, artist mga kapatid, kumuha pa ng larawan doon sa mga bilanggo. Yung larawan pala ni Jesus Christ, nakuha yan sa mga bilanggo. So, research nyo. I dare you. No? Kaya mga kapatid, walang basihan na gumawa tayo ng anumang larawan. Dahil ang Diyos na ating pong pinaglingkuran, Espiritu hindi nakikita. Wala pang nakakita sa Diyos. Dahil kapag nakakita ka sa Diyos, mamamatay ka. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. And true worship at ang totoong pagsamba requires faith. Ulitin ko po, ang totoong pagsamba requires faith. Why? Why faith? Ang sabi po mga kapatid, sa Hebrews 11 verse 1, but now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Anong mga bagay na hindi natin nakikita? Hangin. Ano pang mga bagay na hindi natin nakikita? Angels. Anong mga bagay na hindi pa natin nakikita? God. So, it requires faith para makilala natin ang totoong Diyos na dapat nating sambahin. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. So you cannot worship God without faith. Hindi ka pala makapag-worship sa Lord kung wala kang pananampalataya. Dahil ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So why worship is a must? Because worship is friendship with God. So ang worship pala ay pakikipagkaibigan sa Diyos. Amen. Si Abraham, mga kapatid, ay kilalang kaibigan ng Diyos. Malapit sa Diyos. Kinausap ng Diyos. Pinakitaan ng Diyos. Why? Because he is friend of God. Kaya kung ikaw worshiper pa, mga kapatid, you are friend of God. No, gaya ni Abraham. If you are worshiper, magiging malapit sa Diyos, kinakausap ka ng Diyos, pinapakitaan ka ng Diyos. No? Everybody say, praise the Lord. He always made an altar wherever he went, and at doon sasamba siya sa Diyos. Amen. Lagi nating inaawitan. Amen. Lagi tayong umaawit, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Hindi ka magiging kaibigan ng Diyos kung hindi ka marunong mag-worship. Kung ang worship mo ay halos hindi mo maigalaw ang katawan mo, kung mag-worship ka halos hindi mo maigalaw ang kamay mo, maigalaw ang paa mo, pero pagdating sa tiktukan, ang galing-galing mo, no, todo bigay ka, pero pagdating sa worship kay Lord, amen, kimi-kimi, pa-cute-cute. No, ang worship ay hindi pa-cute-cute. Ang worship, dapat todo-todo yan. Todo bigay yan. Alam niyo mga kapatid, sino yung pinakamagandang worshiper sa Biblia? Si David. Amen? Ang ginawa niya, mga kapatid, hinubad niya ang kanyang kingly robe, no? At siya'y nag-worship, sumayaw. Sumayaw, mga kapatid, halos magkahubot-hubad si David para lamang makapag-worship sa Lord. Amen? Ang kanyang asawa na si Michal, no, kinutya siya. Anong klaseng hari yan? Parang baliw, nababaliw. Walang moral. Sumasayaw. No? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tinakpan ng Diyos ang bahay bata ni Michal para hindi siya makapagbigay ng anak.
Na ibig sabihin, kapag hindi ka pala worshiper, magiging barren ka. Hindi ka magiging produktibo. Dapat maging worshiper tayo kay Lord. Dapat hindi tayo nahihiya. Dapat hindi tayo mahiyang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dapat hindi tayo mahiyang ipalakpak ang ating kamay. Dapat hindi tayo mahiyang lumundag, amen, tumakbo pagdating sa pagpupuri at pagsamba. Dahil nilalang ka, you made to worship God. Everybody say amen. Why worship is a must? Because worship is the highest vocation of angels. There are millions of angels round about the throne, and they differ in order, ranks, and works. There are guardians angels, messengers angels, warrior angels, and ministering angels, but all of them are worshiping angels. Everybody say amen. Angels are worshipers. When you worship, you act like an angel. Wow. Kapag ikaw ay sumasamba sa Lord, you act like an angel. Amen. Why worship is a must? Because worship is requirements to revival. Amen. Requirements yan ng revival. Amen. Ang worship. Kaya bakit hanggang ngayon hindi mo naramdaman ang presence ng Lord? Dahil hindi ka nag-create ng atmosphere of worship. Maaring, amen, ang isip mo ay nasa labas. Maaring ang isip mo ay nasa iyong business. Maaring, amen, ang katawan mo ay nandito, pero ang iyong isipan at puso nasa business mo. Everybody say, praise the Lord. Amen, hallelujah. Amen, marami ang gusto ng revival pero ayaw mag-worship kaya walang revival. Many sing and pray but don't worship. I tell you, brother and sister, amen, simple lang ang susi ng revival. Worship is the key. Amen, revival is easy to initiate. Hallelujah, if we worship. Hindi mo na kailangan tumalon pa sa ibang church para hanapin lang ang revival. Hindi mo na kailangan lumipat pa ng simbahan para hanapin ang revival. Ngayon, pwede ka lang ma-revive. Kung mayroon kang puso ng isang worshiper. Everybody say, praise the Lord. Amen. You can start or initiate revival if you worship. If you are not experiencing revival in your life, the reason may be because you are not worshipers. Amen. You are not worshiping. Praise the Lord. You may do any things, but if you want worship, you won't have revival. Amen. Why worship is a must? Because worship is what God is looking for now. Ang sabi dyan sa John chapter 23, amen, 4:23, but the hour cometh and now. Anong hinahanap ni Lord ngayon? And now is when the true worshipers, anong hinahanap ni Lord? Totoong mananamba shall worship the Father in Spirit and in truth. For the Father, sino naghahanap ng worship mo? Seeketh such to worship Him. Kaya worship is essential. Worship is a must. Hallelujah. Amen. Ang sabi po dyan, God is looking for someone or something. In time of war, He is looking for a warrior. He saw David who was willing to fight Goliath. In times of leadership crisis, He looks for a successor. He saw Joshua for replacement of Moses. In time of human preservation, He looks for a righteous man and He found Noah. In
in times of impending judgment, He looks for a man who can stand in the gap. In times of moral decay, He looks for a man who can reverse or annul God's judgment. And today, now, at this very moment, God is looking for worshipers. Can God find a true worshiper in this church? Gusto mo bang maging most wanted sa mata ng Diyos? Be worshipers. Gusto mo bang maging men after God's own heart? Be worshipers.